viewers again. So, nandito na tayo sa ating second segment. This segment will be more exciting kasi bigatin yung isang guest natin eh. Parang nakakakaba magsalita. Parang kinakabahan na ako ngayon, nanginginig pa. Oh, yan, oh. Kita nyo ba yung nginig ko? Ayan, pero syempre, no, dapat handa tayo. Dapat confident lang tayo, hindi tayo mawalan ng confidence. Pero recap muna tayo sa mga napag-usapan natin kanina. No? So ano bang mga pinag-usapan natin kanina? Yung napag-usapan kasi natin kanina tungkol sa tawag doon, kung anong gusto nila, kung yung sa marketing strategies na meron na kung saan sila napapabili. Parang gusto ko yung mga pinag-usapan natin kanina na transparency para mag-gain ng mga di ba, ng mga trust. Parang arte naman parang, 'di ba? Parang kasi 'di ba na kailangan din natin ng digital and traditional way to gain ating mga buyers kasi hindi lang naman Gen Z yung pinagbibilihan natin ng mga bahay, 'di ba? We had other millennials, Gen Z, and then yung susunod na generation. So kailangan mix and adapt natin. Marunong tayong mag-adapt, 'di ba? Ikaw, partner. Pero bago natin pagtuunan ng pansin yun, syempre pakilala muna natin mga participants natin, no? Ang gaganda, syempre, ang pogi ng special participants natin. So, pakilala na natin sila Angel, ayan, si Jam, and si Shane. And syempre, bigyan natin ng isang pinakang malakas na palakpakan yung nag-iisang president ng real estate na RCD Group Realty Marketing Corp. Welcome, Sir Chris Bo. Yeah, good morning, ka-RCD. Medyo nagulat ako sa pakilala kanina kasi bigatin. Hindi ko alam kung weight ko or bigatin daw. Hindi, sir, ang macho-macho Macho. mo eh. Thank you. Mukhang naniwala ako ngayong araw na to. Thank you very much. So, stay tuned. Stay tuned. So, simulan na natin ang tanungan, no? So, umpisahan natin sa mababaw lang. So, in today's modern era, kailangan ba ng diploma o ng diskarte kapag ka magiging real estate agent? Actually, diskarte or diploma. Diploma alone is, I think, it's one way, no? Na para makarating ka doon. Pero, if we mean success, diploma alone, I think, hindi ko masasabi na pag ikaw ay graduate o na-reach mo yung highest degree of education, hindi ko masasabi na magiging successful ka. And diskarte alone din, na wala kang kaalaman o wala kang tinapos, I think parang mahirap din. So, kung ako tatanungin nyo, mas maganda magkaroon ka ng kaalaman and then samahan mo ng diskarte. Tama yun, sir. Parang without diskarte and without diploma, wala kang mararating. Parang ganun, sir. Tama po ba ako? Yes, oo. Tama yun. Kailangan mo munang, kasi may kasabihan tayo, no? Knowledge come, but wisdom lingers. So, wisdom comes from your experience, di ba? So, it should be balance, no? Balik tayo doon sa sabi nyo, balance ulit. Okay? Balance tayo. Okay? Laging balance eh. So, how about the participants? Para sa akin po is both din. Kasi kung may diploma ka in diskarte, parehas mo siyang ma-achieve in magiging successful ka as a real estate agent or salesperson. Yes, for me then both. Kasi kapag may diploma ka, doon mo makikita na sumakses ka talaga. Step by the step. Yes, ayan. Siyempre, kapag may pinangahawakan ka, sobrang fulfillment ba yun sa'yo as a student. Ayan. And then yung diskarte naman, masasabi kong isa yan sa top na kailangan ng agent. Kasi nga, lalo na sa ngayon, sa era ngayon, lumalago na yung real estate, lumalawak na, dumadami na tayo mga agent. So, it's just a matter of persuasion. Kung tama. Kung paano mo didiskartehan na makuha yung prospect mo. For me, both. Since sabi nga nila, kung wala kang diskarte, wala kang diploma. As a Gen Z kasi, we try to have a diploma to be successful in life. That's all. Yes, gusto ko yun. Gusto ko yung accent niya, no? Nainggit ako. Mamahalin, ang hirap kausapin. Parang, magtagalog ka na nga lang mamaya. Joke lang. So, yun. So, syempre, dapat, di ba, balanse nga yung ating diskarte and diploma. Tama ba ako?
Tama. Pero ano, 'di ba, pinag-usapan nga natin yung diploma at diskarte. Tanungin natin ngayon si Sir Chris kung paano ba siya napunta sa posisyon niya ngayon dito sa RCD. Yeah, actually mahirap, no? Hindi ganun kadali. So I've been here since 1997 for almost 28 running years, no? So I started as bookkeeper. Of course, no, I graduated, I earned diploma in accountancy. Pero hindi ganun kadali na you climb up the ladder. No, kailangan mong gumising ng maaga. Actually, ako nung time ko, way back 1997, ang lagi ko lang nasa sa isip is pumasok ng maaga pa sa may-ari ng kumpanya. So I maintained that, and then hinahantay ko rin siya lumabas. So, but during that time, I do not focus on how much will be I will be earning, no? Kasi during that time nakabababa talaga ng sweldo. Pero it's not that, no? What I have in mind is yung experience na magigain ko sa company na to. And then siguro that will follow yung compensation. Pero mahirap, no? Kasi during my time I entered the company crisis po, no? 1997, it's the Asian financial crisis wherein everything, prices go up. At hindi lang yon, mahirap ang buhay during that time. I don't know if you guys here Hindi pa po is kami buhay yan, still, wala pa. Nakakahiya naman. Parang nahiya ako mag-share. So yun, of course, no, hindi po natatapos doon yung challenge, no. Sabi ko nga, to climb up the ladder, you should nurture yourself, no. Continuous learning. So I enrolled a master's degree, PhD, business management. So since nasa real estate ako, I also in 2010 I took up real estate board licensure examination. So yun, but hindi ko alam kung yung aking, alam mo yon, yung aking ginagawa will pave way to alam mo yon, na ilalagay ka sa ganitong posisyon, no? So, but true enough, no, with also, no, with the help of, with the guidance of our creator, so, nagsipag tayo, no? Hard work is very important. So, yeah, it always pays yung hard work. And kailangan consistent ka rin sa ginagawa mo. Hindi pa pwedeng magaling kang, masipag ka ngayon, bukas tamad ka. So, kailangan yung galaw mo is very consistent. So, being one of the nasa top position na ako ngayon, nakakaya, no? Pero, you know, isa to sa mga bucket list ko, no? Na nakasulat sa to become president of my own company, but no, Boss RCD gave me the opportunity. No, kaya maraming salamat, boss, no. Arinig ba ako kahit sa kabilang So ngayon pa lang pinapasalamatan ko yung ating chairman for the trust and confidence. But ang key po talaga is magsipag ka lang, and then what will be your contribution being part of the company. At kailangan lagi kang positive, no? Wag mong, kasi alam mo mas malapit ang negative pag no? It's a one way. Andiyan lang sa tabi mo parang an inch lang. So it depends sa'yo sa choice mo kasi pagka pinili mo yung negative, everything will what? Wala na, no? So, yun lang, no? Just maintain ako ang tinatandaan ko lang para makarating ako sa tatlong bagay lang, no? Yung tao, yung relasyon at yung serbisyo. Okay, so yun lang. So yun nga po, no, hard work pays off talaga dun sa sinabi ni Sir Chris, di ba? Ang dami natin natutunan, ang dami ko din natutunan. So kayo, as an intern, ano yung mga values na nakuha nyo sa sagot ni Sir Chris? Una namin punta dito, in-entertain na talaga kami ni Sir, which is yung pinakatumatak sa akin is being friendly. Kasi this can contribute to gain your self-confidence and also your positive social interactions na kung sa bagay, sabi ni Sir last time na kapag
approachable ka sa ibang tao, iisipin ni client na, oh, ang bait niya, friendly siya. Siguro pag marami akong tanong, sasagutin niya agad. So sa kanya na ako bibili, like ganung scenario po. Sa akin naman, siguro yung pagiging resourceful. Ayan. Short but sweet lang kasi di ba may kasabihan nga kapag gusto may paraan, pag ayaw, sobrang daming dahilan. Para sa akin naman po is responsible. Kasi as a OJT or intern dito, hindi pwedeng basang tatambay ka lang dyan or kailangan pag may sinabi si sir na dapat gagawin, active ka and nakikipag-participate ka sa mga task na ina-assign sa'yo. Yes, tama naman yun. Dapat be responsible enough dun sa mga tasks and binigay sa atin. Siyempre, may isa akong tatanungin. Gusto ko marinig ang sagot nito eh. Partner, ikaw, ano nakuha mong values? Siyempre, napakaganda ng sinabi ni Sir, no? Pero ang pinakagusto ko sa sinabi ni Sir na if you think positive, positivity will come along your way, no? O, sino ka dyan? Shala. So, syempre, dumako tayo sa susunod na tanong natin, no? So, as someone na working or intern dito sa RCD, do you think aligned ba ang modern marketing approaches ng RCD? For me, yes. Kasi tinuturoan nila kami to be actively engaged when it comes to social media, like posting, promotional, the product of RCD. And also, they teach us how to communicate, CRM, customer relationship management. They teach us how to communicate to clients, the members of RCD, like salesperson, unit manager, and even SD. And also, it emphasized the CRM to build a strong relationship with other people, especially to the clients. Sa akin naman, align naman siya kasi first of all, gumagamit tayo ng social media marketing. Ayan, dyan tayo nagmamarket ng mga products natin and then yung content making, content creation, nagagawa yung mga SP and even UMs, lalo na yung SD. Ayan, maano yan sa paggawa ng content. Kasi nowadays, kapag nagagawa ng, kapag nagmamarket ka ng product, parang mas maganda kapag may video, may napapanood ka, hindi yung may binabasa ka lang. And then lastly is yung online advertising or yung pagbo-boost ng mga posts, syempre para mas dumami yung engagement natin. Sa akin, yes din po. As a Golden Heart na OJT intern, Shout out. shout out. Special mention po. Yes. Tinuturuan kami ni Miss Hart na pag-posting, ganyan, kasi para maka-encourage din kami ng more client or makita kung ano ba yung talagang binebenta nating houses. Or Yes, parang totoo naman kasi lahat ng sinasabi nyo, di ba, na we needed that part. So, syempre, gusto ko rin itanong kay Sir Chris yun, as working po dito sa RCD, ano po yung tingin nyo align na modern marketing approaches po dito sa company po ito? With regards to the technology, so I think RCD is not on the top of the technology kasi right now we only adopt social media. So naka-align naman, kaya lang, alam mo yun, there's a lot to be enhanced. Still adjusting. Kasi, technology is fast evolving, no? Ang facing pagka-technology pinag-usapan. Minsan dati, 2 years, 3 years, ngayon di na. Even, seconds. So, di ba, ganun kabilis. But, in a way, yung marketing naman natin, sales and marketing also, is adapting, no? Mayroon na tayong mga online platform, but still, we need to enhance, no, yung ating methods on how we will really be visible in the market. No? So meron pa rin na kailangan aral. Lalo na there's a presence of AI na right now, no, artificial intelligence. So adaptation in the future generation is really, you need to study more methods or more technology, more application. Sa ngayon, nandun na sa RCD pero I think kailangan pa na i-enhance or i-level up. Yun naman ang importante, no, na ang RCD adapting siya sa modern approaches ng marketing. Ngayon, syempre, tatanungin ko kayo, kung kayo ba pipili ng tagline or slogan ng RCD, ano kaya yon at bakit? For me, kahit given kasi siya,
yung tagline ko is your partner in finding homes, which is si RCD kasi hindi siya basta-basta real estate, which is they help you to achieve your dream home for your family. In short, this emphasize to build trust on love to your clients, tapos yung pag-aasikaso sa kanila. Sa akin naman, if papagawin ako ng tagline sa RCD, which is a big responsibility yon, for me is yung building homes, one dream at a time. Kasi nakapaloob siya sa mission ng RCD, which is yung wherein magka-create sila ng affordable and sustainable home while focusing on the client's dream home. Para sa akin naman po, more than properties, we build possibilities. Kasi it highlights RCD not just as business selling in houses, but it also encourage people to create or innovate and creativity management. Yes. Siyempre, pakinggan naman natin yung sabihin na tagline ni Sir. Alright, sa akin, simple lang, no? It's more on sustainability. So, sustainable homes, sustainable future. So, RCD already reached being the top seller in the industry. No? We already reached our vision. It's high time for us to really move to the next level. I think it would be sustainability and synergy. So, sustainable homes, sustainable future. Yun, thank you so much sa mga sagot nyo. No? Parang mga pang-Miss Universe ang mga sagot ng ating participants. No? Pwede na sumali. So, bago tayo magpaalam para sa another break natin, i-shoutout lang muna natin si Ma'am Arlene. Hello, Ma'am Arlene. And then, syempre, i-shoutout din natin, Ma'am Jen. Hello po. And then, Shoutout naman kay John Paul Francisco. hello po. Thank you Welcome for po. watching. And then, syempre, si Ma'am Tess Alpohora. Tama po ba? Hello po. Welcome po sa ating podcast. Siyempre, hindi natin kakalimutan, no? Si Ellie Manto. Hello po. Yes, welcome po. So, yun, partner, no? Parang ang bigat ng topic natin kanina, Charis. Or mabigat lang talaga yung ating mga guests. Magagaling lang. Magagaling. Oo. Ngayon, syempre, Match- huwag kayong aalis at kami ay magpapatuloy pa mamaya. Meron pa kami isang Yes, segment. the last segment na dapat yung intayin. Kasi medyo maganda din yung topic natin. And then, we will be Right back!